of His excellency, ang pagkadako sa pagkahalang doon sa Dios. Atong na katunan nga unsa kadako, unsa kagamhanan, unsa ang greatness sa atong Dios. Muna nga hatag siya nga nahimo siyang halangdon. So itong basahon niya po dinhi gikan sa verse 1. Tubag-tubag ta. Kung basa sa verse 1, pinagtutubag sa verse 2 until verse 7. Okay? Exodus chapter 15, 1 to 7, verse 1. Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and his rider has he thrown into the sea. The Lord is a man of war. The Lord is his name. The depths have covered them. They sank into the bottom as a stone. And in the greatness of his excellency, thou hast overthrown them that rose up against thee. Thou sendest forth thy wrath, which consumed them as stubble. Ang Ginoo magpanalangin sa iyong pulong, magambuta. Among dalaygon nga Dios, salamat kay Lord sa imong faithfulness nga ni kanamo. Salamat kay Lord sa imong grasya. Handil karong orasa Lord, salamat kayo nga padayon mi naka-experience niini, gipakita nimo nga ni kanamo Lord. Sukad pa ginang buntag, salamat kayo sa kadaogan sa panimbahon. Kupod Lord ay nagamit po nimo dito sa Usamis Life Gate Baptist Church. Salamat kayo sa opportunity. Ug Lord, salamat kayo sa imong padaig uban. Karong kahaponon Lord, salamat kayo nga ikaw faithful, padayon ka, intuman ka Lord sa imong gisaad nga ni kanamo. Ug nakita namo karon Lord ang imuhang pagkamaayo, pagkadako Lord. Nagresulta lang nga ikaw Lord naming mga himo nga halangdon sa mo ang kinabuhi. Salamat kay Lord. Ug Lord, nagpray mi sa pagpadayon namo karon ikaw lang jud mag-uban ka namo, sangkapi mi Holy Spirit sa yan, pinagi si mong gahom o gamig wisdom o panabot Lord, masabta lang namo sa yano kanimong pulong Lord. O Lord, ikaw among itugyanan, ikaw lang yun mag-uban ka namo Lord. Dalaygon kay ka, hanggang po Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod, the greatness of His excellency. So makita nato ni a song ni na-compose ni Moses o ilang awit ni kuyog sa mga katawhan sa Dios, sa mga Israelites, sa dihang nakatabok na sila dito sa Red Sea. Nakita nila ang gahom sa Dios. Kiunsa sila nga from captive, from bondage dito sa Egypt. Ikuha sila sa Ginoo under sa leadership ni Moses, and then kikuyugan sila sa Dios, and then nahimo nga na-trap na sila sa Red Sea. Nagtuo na ang mga Israelites, kuyog ni Moses, nga it's the end. Mabitang nireklamo sila, yan sila ka Moses nga, Moses, giandala na naman diri sa Red Sea, aron patyon. May pambalik may dito sa Egypt. Bahalag ka namin itong sulugoon mi, at least buhi. Kaya nagtuo naman yun sila nga, end na to. Kaya dagat good. Di na sila kabalik. Kay nagpadulong po ng mga Egyptians nila. Inigukod man yung Egyptians nila. Pero salamat kayo nga sa gihimo sa Dios nga aking kabalo man yung tangan ni open ang dagat, natunga ang dagat, and then nitabok sila dira nga naglakaw. Tabok sa pulang dagat. Sa Red Sea. Og tungod niya na-experiensyahan nila ang kadako sa Dios, ang pagkagamhanan sa Dios.
Nga sila yung mismo ba sila nakita silang mga mata nga naay Dios. Nga ang nikuyog nila, ang ni-promise nila, ang ni-promise nga to kang Abraham nga kuyugan sila. O nakita nila nga ay di man din basta-basta nga Dios. Lahi ba ini? Muna nga sa dihang ni pagtabok nila nakaawit sila Munang di na to kalimdan sa ato ang Kristohanong ginabuhi. Ay ni, gialaw sa Ginoo sa atong ginabuhi. Especially nakita na to ang gahom sa Dios. Gusto sa Dios ng mga kadungog nga ni-awitan niya. Amen? Ni kanta ta. Dili na kanta na nga nagon. Kundi kanta na kay out sa atong gikan sa atong kasing-kasing na to nga nagmalipayon ta o nagpasalamaton. Munang nakaawit sila ug mo nay gusto sa Dios nga sa dihang naa siya milagro o dako nga gihimo sa atong kinabuhi. Dapat lang kita mapasalamaton. Ngayon, mapasalamaton. Ug sa dihang mo na nakita nila ang greatness sa Dios. Kita nila nga unsa kadako ang Dios, unsa kagamhanan ang Dios. Na-experiensyahan nila. Og tanaw na to gani mo na tong sadihan karon nga kinahanglan masabta na to og maila-ila na to karon sa atong kinabuhi na to. Unsa ang Dios sa atong kinabuhi? Unsay pwede mahimo sa Dios ug unsay kana bitaw iyang gaandam nga to nga pagahimuon yan natong mga Kristohanon. Kay kung tanaw na to dako jud kay plano ang Dios sa atong kinabuhi. Usahay man gud di lang ta kakita ana. Di ta kakita nga ay mo din dako kay nga plano sa Dios sa akong kinabuhi. Ano man? Unas tanan wa ta kaila sa Dios. Wa pa jud nato natugkad ba unsa jud ang Dios ba? Mo nang sa niini kung tanaam jud nimo ni from pagsugod pa lang sa Exodus nga chapter 2 sa diyang nakita nato na si Moses nagpakita gyud sa Dios ang Dios sa iyang pagagamhanan, sa iyang greatness. Siyang greatness. O nga itong nasaksihan nato ato ning gisugdan itong mangyaring Sunday, ato ang katunan, ato ang pagatun-an karon ang greatness sa Dios. Nagsugod na sa iyang pagagamhanan or pagkadako or sa the greatness sa iyang kasing-kasing, the greatness of His heart. Amen? Ano ba, mailhan na to ba nga ang Dios naa juday despite Lord sa iyang pagkagamhanan niya dako pugay yung kasing-kasing natong mga tao unas tanan kinihatag nato salvation and especially kitang mga anak niya katawhan niya. Amen. Dako kay yung kasing-kasing ang hinanot nga to So experiensyahan mismo sa katawhan sa Israelites nga yes sa dihang bondage sila sa Egypt. Under sila kang Pharaoh, under sila sa mga Ehiptohanon. Nihimo pa yun, di lang yun nga, nagtrabaho yun sila ba? Nag-labor yun sila. Nakitaan sa Diyos ang ilang paghilak. Yan. Nakitaan sa Diyos ang ilang kaguol. Nakitaan sa Diyos ang ilang situation. O gano'n makita na to ba nga, inaana po ng Diyos natong mga Kristohanon. Nakita sa Diyos sa atong giatubang karon. Kung sa imong giatubang din ha. Blessing na kung maayo. Pero blessing lang gyapon na kung di maayo. Pero ang blessing bitaw ang kanindot bitaw ana na ang Dios nakakita sa atong situation. So Psalm 34 verse 15, "Kita that the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open to their cry." Kita na doon nga ang Diyos, ang mata sa Diyos naa sa mga matarong. Naa nato nga anak niya. The righteous cry, verse 17, "And the Lord heareth and delivereth them out of their troubles." Verse 18, "The Lord is nigh unto them that are a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit." Ug sa dihang nakita ang Ginoo sa ato ang
situation na to, ug siya naminaw sa atong mga hilak, naminaw sa atong mga agulo, sa atong kasing-kasing, sa dihang reflected. Ug ang Ginoo makita nato ang faithfulness niya sa paghinumdum sa iyang covenant. Sa iyang pakigsaad nato. Amen? Sa dihang na-save ta, ang pakigsaad sa Dios nga ninato nga kita nahimo niyang anak. O kita, o siya ang atong amahan. Mobile sa Romans chapter 8 verse 15 nga, the spirit, for we receive not the spirit of bondage again to fear, receive the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Nga kita mismo, makaingon ta ba nga, ang akong amahan, akong tinuod nga amahan. Aman, covenant na. Maginaon sa atong kinabuhi, labi na nga, yes, na times na itong kinabuhi, magkalayo ta sa Ginoo. Pero, ang covenant nila, nato sa Dios, dili dyan na mawa. Di lang ta ka-enjoy sa blessing, kay, ang blessing sa Ginoo, conditional man. Pero ang blessing sa Ginoo, di yun tabiyaan. Mayroon ba, kung yun ka, lagi imuhan ng kinabuhi. Wala. Naadjad, tinguha lang yapon ng Ginoo nga, mubalik ta. O dili ta na, naagyapon ang proteksyon niya. Ano man, tungod na siyang covenant. Covenant niya na ito. Ano man, inaana ang kasing-kasing sa Diyos. Ngani ka na ito. Ikaduha, nata des kaduha karon. Una, nakita na ang the greatness of his heart. Karon rin, nakita na the greatness of his mind. Ang kadako sa hunahuna sa Dios ba? Di na to kalimtan nga ang hunahuna sa Dios di ta ka measure sa hunahuna sa Dios eh. Amen? Immeasurable. Kung mabasa ato ta sa Romans 11 verse 33. Romans 11 verse 33. Yun ang pulong sa Diyos. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, and who has been His counselor? Pero makita na ito ba nga, unsa kalalom ang kaalam, ang kahibalo sa Dios. Di na ito na matugkad. O makita na ito diri nga ang mind sa Dios na ba nga dili na ito mga ma-predict na ito ba? Dili na ito ma-predict. Inaana ang greatness sa ito, sa itong amahan. Kaya kung ma-predict pa lang na ito, may bawaan na ito sa will sa Dios, magkuhan na lang ito ba? Kanami itong, magtarong ko karon. Di na sa kong magtarong. Unyara ko magtarong kung... So, sa asang paagi na ito, asa na experiencehan sa mga katawhan sa Dios, ang pagkadako sa hunauna sa Dios. Ato ito sa Exodus chapter 4. Kuha na ito, more on survey ta karon. Sa dihang, ang Dios, sa tanang tao nga yang gusto nga ilid, ang yang gitawag niya, ang nga mulid nila, si Moses. Moses. Amay mas Moses, pastor, maayo man nas Moses. Kung tanaw ni mo na, dili inana, dali-dali si Moses. Dili na nga inana, makita niyo ba nga positive dayon nga, inana, bitaw nga, dili bitaw makaingon ta ba nga, what na sayop ang Ginoo nga si Moses, iyang gipili nga mulid, kay maayom yun si Moses nung. Kung tanaw ni mo diri nga ang background ni Moses, kaingon jud ka ba nga ano siya man ka no? Pero makita ni mo dira nga dira ang dili nimo ma-measure ang unahuna sa Dios. Pero ang blessing is nga
Giunsa niya pag-preserve si Moses, pagsugod kung tanaw na to ang birth ni, sa birth ni Moses nga ang mga tao ang Pharaoh ningon ang Pharaoh dito nga ala kani tanang mga bata nga especially mga lalaki giingnan niya ang mga naabitaw sa mga sa maternity nga kon nga tanan makita gid yung Hebrew gani nga lalaki patya. Pero giunsa pag-preserve sa Dios. Nga si Moses gani ilahang itong gikuan sa river, ipalutaw sa river, sulod sa basket, lutaw sa river, and then makita nimo dra nga ang Dios tungod na jud na sa iyang plano, dako nga plano ngadto kang Moses, ang nakakita pa jud nga na while naa siya sa river, taman ang princess sa Egypt. Di siya may labdan. Dayon ang gigamit pa sa Ginoo nga ang mo sa dihang gisundan man siya siya magulang nagpa-pretend nga nagbantay lang. Sa dihang gikuha na si Moses sa mga katong princess, niya siya kinsa kimo bantay ani no? Ang Ginoo ni ana din ang iyang magulang niya nga nakoy kabalo ko mo bantay ana. Suito kay mo bantay ana. Sige. Pwede to, maka-volunteer siya bantay ato niya. Ang nitabo, ang wailain ng bantay niya, iyang mama. Paita, no? Paita. Grabe ang Ginoo, no? Ano kita niyo ba nga? Usahay, mag-uulta ba nga? Alo, lisudan ni. Mapita ka na ba, kung ikaw nga ng panahon na ba, lisudan ni, pamatyo na itong anak, lalaki. Noon saan naman, laki man yun, paggawas na laki man. Hindi mo naman yung prakaroon nga, uy, pagtanaw sa ultrasound ba nga, uy, bahay man. Sa man, sa desisyon na to. Pero mag-abot dito, laki man. Ala, ingon na ba ito kapat yun? Pero sa diyang masali ka sa Diyos, masali ka ba unsa ang plano sa Diyos? Hapsay. Bitong na-solution ba? Siya na pinihatag solution niya na. And all you have to do is to trust on Him. Kaya kung sila pa lang daan, sila lang yun naghimog paagi ato, wata kabalo nga si Moses dito, inato, pag-raise up sa Diyos. Portungod na sa plano sa Diyos. Sa diyang, kung tanawin ni mo, nga, yes, nagdako siya, protektado siya sa palace. Pero kung tanawin mo dito sa Hebrews gani, naagyapon ang kasing-kasing ni Moses ngadto siyang katawhan. At ata Hebrews chapter 11. Aron masabdan nato na. Nga unsa ang kasing-kasing. Although pwede man mo pili si Moses nga tawgon siya nga prince. Chapter 11, verse 24. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Niabot gyapon sa mayan ni Moses ba? Nga, dali mo makita ni mo nga, naa ka sa lugar, gipabantay ka nga himo kang Pharaoh's daughter, anak sa prinsesa. Nga, although makita nimo nga ang nagbantay niya ang iyang mama, pero naagyapon pagsulsul ba? Nga, gibutang sa kasing-kasing nga kang Moses nga, ayo ba kalimot ha? Dili ka Egyptian, Hebrew ka. Dili ka Egyptian, Hebrew ka. Actually, kaning panahon na pwede biya si Moses, maingon siya nga, ano man day, piliun rin ako, kanindot ra sa kinabuhi nga kuan, nindot yung naka sa palace, someday. Magpuyo ka na, protektado ka with all the tanang yaya, klaseng yaya ra, tanang klase nga sundalo ng protektar nimo na ay mga tingala na presidential security guard. Pero naas kasing-kasing ni Moses,
Pinaagi lang po na sa pagtudlo sa inahan nga he refused. Hello. Pharaoh's daughter. Yun sa pag-andam sa Diyos. That's verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Na siyang mind niya nga, mas pilion ako nga baalag ni kuyog ko ani. Mga katauhan sa Diyos. Kaysa mag-enjoy lang. Nga ang sala ra ba? Kas-ara yun, season yun na i-enjoy ang sala. At sa tagwan mga kaizonan, tinood na. Ang sala bitaw kas-ara na nimo i-enjoy. For season na. Dili na magdugay, kas-ara na nimo i-enjoy. Pero hangtod sa imong kinabuhi na nimo i-suffer. Yeah. Sayon na kayo enjoy. Sayon na kayo na mga lipay-lipay sa taba. Di mo kalimot sa statement Pastor Chris before nga pili ka. Suffer now, enjoy later, or enjoy now, suffer later. Choice nimo, imuhan ang choice. Mo suffer ka karon nga mo resist ka sa temptations kalibutan, mo pili ka nga magtinarong, mag-build up sa iyong Christian life, unya ra na mag-enjoy, dili ka mag-enjoy sa kalibutan. Nga aron someday mag-enjoy ka sa blessing nga giandam sa Ginoo para nimo. Or i-enjoy nimo ang pleasures of sin karon. Pero i-suffer po na nimo hangtod sa hangtod. Huwag mo na makita nimo nga si Moses nipili siya nga mo suffer siya sa affliction karon with the people of God. Kaya naman, pag-enjoy sa sala, primero na. Yes, maka-enjoy ka. Pero i-suffer na nimo hangtod sa hangtod. Pero nakita na to ba? Kiunsa sa Diyos pag-prepare si Moses. Preparation ni Moses. But naigialaw ang Ginoo sa diya si Moses nakapatay man to siya og kay nilaban man siya sa Hebrew nga nabitaw gibunal-bunalan ba. Napatay niya ang usa ka Egyptian mo nang nitago siya dito sa layo nga lugar. Mo na nga niabot ana nga sa iyang pagdako, hayang nabitaw siya nga gikan, I think, naanay sa mga 20s pa dong sa yung 40s. Na dito siya sa, sa kuwan pa na, siya na civilized ba? Siya na civilized. Kung tanaw na to din nga, chapter 3. Chapter 4. Exodus chapter 4. Verse 12, so go to sa verse 12. So go to sa verse 1. Alam mas abdal na to. And Moses answered and said, sa diyang gitawag na si Moses, ayun siya nga, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord has not appeared unto thee. Niabot na time nga, sila, dili mo tuo, nga no kang Moses. Even gani, sa verse 10, abanta sa verse 10, nga si Moses, nakiglalis yun sa Dios. And Moses said unto the Lord, sa verse 10, chapter 4, verse 10, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of slow tongue. Diferensya si Moses. Di siya di siya dili siya ka straight makastorya. Amo ni problema na ko, Lord. Di ba? Inanim ta na, di ba? Dagang kita nga basta
basta maambot na tubangan gani, reporting na gani, sa klase reporting na gani. Pwede na wanay lain, pwede himuon na. Padrawingan na lang kumambi. Muna giana nyo, Lord, di ko kadala ni dinis la mo tuon ako, Lord. Kay kuan ko. Kay siyempre, kay nidagan man siya, ang iyang natubag lang puro sa mga hayop naman, wa siya daan siya na conversation ba? Na siya rason nga to sa Dios. Pero ang gisaad sa Dios nga na niya ba? Verse 11, ato sa verse 11. The Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who hath maketh the dumb or deaf or the seeing or the blind? Have not I the Lord? Ano ba nga, ba? Siya ba nga? Kinsa din nagbuhat na de? Diba ako? Sa isaad sa Ginoo niya. Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Makita niyo ba? Ang Ginoo gani, gusto ang Ginoo mo gamit nga na nimo. Ayaw tanawa ang imong ang imuhang wala dira. Yan. Kaya gamiton jud ka kung gusto ang Ginoo gusto jud mo gamit na to. Di na kalimtan nga sa diyang na-save ta, way lain ang gusto sa Dios nga mo-serve ta niya. Ug mo say, mo man guni ato ang kwan sa una gud, ato ang mga bitong i-reason out nato sa Ginoo, Lord, di man ko kabalo ana. Hinumno ko sa una, di man ko siguro pwede mapastor, Lord, kay lahi man kong daddy. Lahi man po ko sing kuya. Kinani hindi mo ka ba mastorya, Lord? Pero ang Ginoo ni ano sa iyang ingon niya? I will be with thy mouth. Amen? Say sa tuwa ba? Kay ngayon murasunin na ba nga? Yung ka ba musulwining oy? Hardlook mo yung musulwining oy. Di mo ka ba musturya? Di ka kabalo mo kan? Hey, pag sulwining ni tudlo ra man ka ni sulti ra man ka unsa poy nasabtan nimo. O ang blessing nga ingon ang pulong sa Dios mga I will be with thy mouth. Na ba nga sa dihang dinana ang Dios di na to kalimtan na so statement rin nga God doesn't call the able, but He enables the called. Yun ang kalimtan ba nga? Ang Ginoo, wala siya nitawag nimo kay maayo na kakabalo na ka. Able ka kani, makahimo na kani. Munang ang Ginoo nipili nimo no. Ang gusto sa Dios nga naa lang nga ihatag lang imong kinabuhi nimo. Ihatag lang ang imong unsay naa nimo. Kay ang Ginoo na imong equip nimo. Ang Ginoo na imong enable nimo. Kung tanaw natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, ingon ang pulong sa Dios sa testimony ni Apostle Paul, ingon siya nga I thank God and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for He hath counted me faithful, putting me into the ministry. Sa diya nga gibutang siya sa ministry, ang Ginoo mo'y nag-enable niya. Imo nabitaw naghimo niyang takos. Usay mga iyon na mga adik ko magamit sa Ginoo, hindi mo ko kabaluan na, hindi pa man ko kakuha na. Hey, ang Ginoo na mo trabaho sa imong kinabuhi. Patrabaho Allah siya sa imong kinabuhi, di ba? Lahi. Kaysa, mayon na ba nga, ako di himo ang Ginoo. Kabalo man ko ana. Kana no, lisod kayo, idilan na sa Ginoo bon. Ang gusto ba sa Ginoo nga na humility. Aron gamiton ganiya. Nga naay makita na diri ba ano sa ang mind sa Dios. Nga naay tao nga naay diferensya, di ka siya kastorya. Pero gigamit siya sa Dios. Ano man una
Mo na ba nga, dili na to ma-measure ang pagkadako sa Dios. Ang mind sa Dios, di na to ma-measure siya. Kay kung atong basihan bitaw, no, nga ang mga maayo ray tawagon gamiton sa Dios, nga ang Dios na ay tinguha lang sa mga maayo lang. Mangutan ako, kinsa may maayo po nato? Kinsay makaingon nga sa kinay nga field pastor, maayo ko. Lioy. Gracias Ginoo nga kabalo ka anak karon. Pero dili jud ka kaingon nga maayo ko anong dapita oy. Pero once nga Ginoo gani ni gamit siya, gamiton ganiya. Kana double tayo man jud ka nga aron magamit ka effectively sa purpose nino asa ka niya butang. So sa music, di ni sila mga maayong daan nga mo nang naadto na sa music, wala. Nagsugod ni sila nga, basic. Whole note, half note, eighth note, 30 note, so na, rest. Nagsugod ni sila. Nagsugod ni puro sharp. Puro na po ni flat. Pero, ano ba nga, sa dihang ang Ginoo nga gusto mo gamit niya sa music ministry, ang Ginoo na nihatag wisdom nila. Ayaw pabuta ba nga, unyara kung magpagamit ni mo Lord, kung kabalo na ko, ana. Ang lisod bitaw na, kung kabalo na bitaw ka, di na ka magamit. Ano, mingon ba nga, sayo na magaya na, para na sa mga di kabalo naman ko, ana. Nagproblema man noon. Pero dila nyo makita ba nga, unsa day ang Dios. Ang mind sa itong Ginoo ba nga, hey, paggamit lang. Sugod lang, sunod lang. Gamiton giti ka. Ako'y, ano ba nga, ako'y kuyog ni mo. So sige tubang ni Moses, sige rason ni Moses, nasuko na kung Ginoo gud. Tanawon sa verse 14. Nung Ginoo ningon siya nga, sige, na si Aaron. Imong igsuon. Yun siya, I know that he can speak well. Also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad at his heart. Thou shalt speak unto him and put words in his mouth, and I will be with thy mouth and with his mouth, and will teach you what ye shall do. Ginoon man makita na to ang mind sa Dios. Aron kana bitong di ka magsalig sa imong kapasidad. Mubalig yapon kanang word ba nga, I will teach you what ye shall do. Kana bitong naanang yan manato ba nga, natay teachable nga kasing-kasing. Teachable nga kasing-kasing. Ug mo nang gitan-aw sa Dios. Wala ang Ginoo na iyon ba nga kaning maayo ni kuni. Ako ning trabaho ni siya. Matag usa sa tua resulta ta sa pagtrabaho sa Dios sa atong kinabuhi. Unsa ta karon? Sa gracias Ginoo mayon ka ni grow ko karon. Sa gracias Ginoo nang naa ko'y kusog karon. Sa gracias Ginoo naa ako mabitang nga lahi akong spiritual growth karon. Dili ka kasalig sa imong kagalingon ay. Dili na tungod sa imong kagalingon na. Tungod sa Dios nga gitugutan nimo ni trabaho siya sa imong kagalingon. Munang sa to padayon ta nga, hey Lord, di ko kabasa sa imong mind. Lord, here's my heart. Lord, ang akong kwan. Himoa Lord ng living sacrifice. Amen? It's the greatness of His mind. And then, makita nato diri, ano ba nga, ikaduha sa iyang paggamit kang Moses, o kita nato sa ikaduha nga, ang iyahang ang pagpagahi niya sa kasing-kasing ni Pharaoh. Ano ba nga? Gusto man yun, nakita niyo, kung tanaw ni mong logic ba nga, gusto sa Dios nga, palako na ang ilahang ang Israelites,
aron di na sila bondage. Pero nga naman, di ba, wala mo ka-question na ba? Nga naman, pag ipag-ahi man sa kasing-kasing, ang Diyos man nagpag-ahi sa kasing-kasing ni Pharaoh. Balik na, nga, ingon siya ba nga, makita na to dali nga, the Lord hardened Pharaoh's heart. Ngayon po, makita na balik-balik dali, I will harden his heart. So, magkano ba nga loya ni Pharaoh? No, loya na. Siya may nag-suffer na siya sa plano sa Diyos. Kaya kung tanawang yun ni man, nganong inani man ang plano sa Diyos, kay ang mga Israelites, sa diyang under sila sa bondage sa Egypt, nakalimot sila ba nga, unsa jud ang Diyos sa ilang kinabuhi? Nakalimot sila. Ang nasa silang mind ba nga, naman ta mi Ginoo pero nag-suffer man mi. Muna nga gusto sa Dios nga gusto sa Dios nga malingkawas sila sa Egypt, pero iyang gipagahi ang kasing-kasing ni Pharaoh aron the more nga makita ang gahom sa Dios. Kung giunsa niya ang Egypt. Dahil makita na ito ba? Ay nana ang mind sa Diyos. Muna yun ba nga, ang mind sa Diyos, immeasurable, unsearchable. Di na to matugkad. Aba, nanay tayo sa alaw sa itong kinabuhi, maka-question tang Lord, ano man eh? Pero, bubalik ta. Muna'y gusto sa Diyos. Muna'y gusto sa Diyos. Exodus chapter 9. So go to verse 19. And the Lord said unto Moses, Rise up early in the morning, and stand before Pharaoh, and say unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, Let my people go, that they may serve me. For I will at this time send all my plagues upon thine heart, and upon thy servant, and upon thy people, that thou mayest know that there is none like me in all the earth. Kung tanawan biyan ni mo ni, blessing unta ni kay Pharaoh o sa mga Egyptian, kay the more sa pilang 10 stripes good, 10 plagues good to. Ano ba? 10 plagues good to. Ito ang tubig na himong blood, na himong mga frogs, na mga insects nga kuan dito, nangamatay sila, ang mga matay lang hang mga hayop, darkness. Pero ang problema lang, wala lang jud kakaton si Pharaoh. Nga di jud siya moila nga ang Dios tinuod nga Dios ko. Kung nindot naon ta kay ni nga blessing naon ta ni nga sa dihang ano ba nga kung ang kasing-kasing pabitaw ni Pharaoh mutuo pa bitaw dayon sa Dios. Kita nimo da. Supposedly blessing biyan ta niya. Kung sa tao, yung mga tinuod man ta ng tinuod ng ang Dios sa mga Israelites ato ng simbahon. Pero gahi man yun siya. Muna naman, makita na po ang tao sa kalibutan ba nga, gihimo na sa Diyos. Ang Diyos na itong paagi, kita maka-reach out na nila. Pero naadyo dito, ayon dito katingala, nga naadyo tao, nga di dyan mo tuo. Di dyan mo tuo. Pero gihimo na, naanay gihimo ang Diyos. Kita sa agay man, discourage ta nga, imbis nga, isulwiningon to, ako manigilalis nun, ako manigikasabaan nun, bahala kag maimpirno ka. Mana nung tao sa ahay, no? Imbis nga sulwiningon ka, dili iniingon nun, wala nung kay oras. Pero di na to day, makita nyo na to day nga, sa plano sa Diyos, bitaw, sa hunahuna sa Diyos, tagaan na unta niya ba nga, makakita unta sila sa kaayo sa Diyos. Si Pharaoh na niya, yun ba nga, that thou mayest know that there is none like me in all the earth. Pero mubalik man yapon ka, naman ko'y Dios good nga akong gisimba diri ko, di mo nang di ko katuo ni mo da. Na mo nang balik tanganin, ana jud ang tao. Di ta kapugos.
Verse 15, for I will stretch out my hand, and that may smite thee, and thy people with pestilence, even if thou shalt be cut off from the earth. No? Warning na gani niyo. Verse 16, and in very deed for this cause I have raised thee up, for to show thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. Ang purpose ano ba nga, usain mo sacrifice nila si Pharaoh unta. Pero ang purpose nga nung gi-harden sa Dios ang heart ni Pharaoh nga aron bitaw nga ang tanang tao, di lang siya mga Egyptians. Ang tanang tao maka sinati sila bag unsa jud kagamhanan ang Dios sa mga Israelites. Og ang beneficiary bitaw ani nila. Kung tanaw nimo, kung asa mo basa ka sa Bible more, padung ka sa Joshua, ang beneficiary bitaw ani si Rahab. Sa dihang nga nakadungog sila samtang naa sila dito sa Jericho. Kung tanaw nimo na nato sa Joshua chapter 2, nga nagsadang si Joshua nagpadala siyang spies. Mo spy out dito sa Jericho. Mo nang gi-accommodate sila ni Rahab. Kana si Rahab kabalot sa Rahab sa kaharlot na siya. Pero nganong gi-accommodate man to niya ang mga Israelites ng mga nahimong spies. Kay sa dihang pirmi niyang madunggan kay unsa kagamhanan ang Dios sa mga Israelites. Nga nag-uol na gani sila nga hala pagkabalo nila nga nitabok na sa Red Sea, nana sa wilderness. First ra ba jud ana nga i-conquer bang Jericho ningon sa nga hala naa na sila, dool na sila. Ano man nasabtan niya nga uy dili day basta-basta na ang Dios. Na makita nimo ba nga ay naialaw ang Ginoo na bitaw nga ikon niya ba nga ang gahi man jud ni sila. Anong di man jud ni kasabot. Sagdi lang padayon lang. Naa niya makasabot nga nagtan-aw po silang kinabuhi. Nga luoy po sila. Na ba nga inana di na to ma-measure ang mind sa Dios. Pero kung tan-awon yun na mo di jud mo hawa sa Romans chapter 8 verse 28. So sa Romans chapter 8 verse 28. For we know that all things work together for good. Amen. Yung mga to them that love God, and to them that who are the called according to His purpose. Musay mo kuan mo gunato mga mind sa Dios ba? Ano man na lang, makita nga ano man Lord, nga ano man jud Lord, nga ano man jud. Lang. Salig-saligi lang iyang plano. Rest lang sa iyang plano. Pabuta lang iyang plano niya. Kay once nga na ang plano ang Ginoo na siya nang pimong trabaho ano. The greatness of His mind. And then dito sa last is the greatness of His work. Ato to sa Exodus chapter 14. Dito yung mismo nakita nila unsa ang gihimo sa Dios sa Red Sea. Kung tanaw nimo ni kung pasahon nimo ning chapter 14, kana bitong i-dramatize jud nimo ang every word, every verse nga naa dinhi. Makaana jud ang makita nimo ang gamhanan trabaho sa Dios. Gamhanang trabaho sa Dios. Nasa dihang mugukod man jud ang kay kuan man jud sa Dios ang kasing-kasing ni Pharaoh. Gukod jud sila. Makita nato dira nga ni abli ang dagat lakaw sila. Gusto nga gikan sa pinakauna hantod tanan way nabilin.
salbar sila. And then nigukod man jud ang mga sundalo ni Pharaoh kor ni Pharaoh. Immediately nibalik ang tubig. Og wala mabitaw sa verse. Makita nato sa verse 15 kaning verse 1 nga mabasa nato dira ba nga ang chariots, ang host, wa jud luoy kay sila. Dito tungod ni Moses, kimayo si Moses, gamahan ng trabaho to sa Dios. Ug yun makita na to ba nga why kung tanaw nimo na ang pag-orchestrate sa Dios ano ba? Kaingon jud nga dili basta-basta no dagat na. Tubig na, body of water na. Bisag ganing naidam na to diri sa ato mga project na idam diri body of water na ganay ang mga kon na ganay mas na ganay flash flood na ganay na tubig na ganay na walay makapugong. Kung tanaw nimo to imposible jud to. Walay technology sa tao nga pwede ito himuon. Pero gihimo to sa Dios. Nagi-promise niya. So verse 13, this is verse 13. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. Tanaw ni mo diri, tanaw sa verse 1 ba nga, fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show you today. Ano ba nga, gusto na sa Dios nga ano ba nga walaon lang kanami tawong ilhon lang nato ba unsa ang makaya sa Dios, unsa ang iyahang kadako niya, unsa ang greatness niya nga for us ba nga dili ayaw na ay nagkadlok ay nagkatalaw ay nagpagduha-duha dra. Verse 14, the Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Aba nga, sa atong kinabuhi nato, ang mga battles nga atong yatubang ay kalimot nga, dili na imong battles, Dios na. Sa imhadlok lang ta, sa mabalakal lang ta. Gagmay lang ang yalaw sa Ginoo, mabalakal lang ta. Itong mga first week sa January, nanggawas na sad nga nanapoy mga flu virus. Sugod na po sa China. Sugod na po. Mga unsa naman Nung nanapod din, pinag-share po nga, ang COVID-19, balik daw. Na sa US, daghan na pong kaso sa US. Usahay, mga na ba nga, kung matubang na sa gana, kung maminaw na sa gana, mana sa ka, Lord, sa naman ibalik sa ni mo, Lord, 2020. Ano sa ni, lakaw-lakaw, ano sa ni, nanapon mis yung balay na ni. Kasi muna imukuan ba nga, mabalaka ta ba? Mabut na to ang fear. Pero sa diyang nakailata sa Dios, kung masinati na to ang iyang dakong, kanabit na ang iyang pagkadako ba? Ang iyang greatness niya. Even siyang trabaho niya. Pagtrabaho niya sa itong kinabuhi. Ano bang mawala, mo na makapawala sa itong kabalakaw Ato sa verse 31. And Israel, humana, verse 30, verse 20, so good as verse 29. But the children of Israel walk upon the dry land in the midst of the sea. Kanindot. Nga na ka naglakaw ba sa dry land ba? Waadyo kayo, nga bitag kayo huna-huna ba nga maunsa ni, maunlod ba nga ni, way siguro taklom nigbalik, no? Wala. Pero na sila, they walk upon the dry land. Pero na sila nagtragon sa dry land, sa desert. Pero kung tanaw ni mo, mulingi ka sa wala, lingi ka sa tuo, na ito big body of water dra. Bro, they walk in the dry land.
And the waters were a wall unto them in their right and on their left. Marunong ilahang kwan ba, boundary na no nila ba? Marunong ilang gate ba? Oy, way lapas, di mo lapas ra, di mo lapas ra. Marunong sila ni Tanag Aquarium bitaw. Marunong sila to Cebu Aquarium sana, Ocean Park. Nga naganaan ang mga isda na nga sila tanaw lo. They walk in the dry land. Verse 30, thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. Nakita yun in their eyes. Nga ba, ang pagtrabaho sa Diyos. And Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians. Kita nila ang kadako sa trabaho sa Diyos. Dito basta-basta to. Naipangutana lang ako ninyo. Sa 2024, nakitaan ba, na ba mo'y nakitaan nga trabaho sa Diyos sa inyong kinabuhi? Na ba? Yeah. Kanang dako, ingon dyan baka kuyawas, Ginoo. Grabe ito nga trabaho, eh. Di ba? No, eh. Hindi na ito masabtan. Usay, pabor na to, or say, dili na to, pero, nagpakita ang Diyos sa iyang greatness. Nganhin na to. Aron sa may gusto sa Diyos, isip balos na to. Sa last phrase. And the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. Nakita na to ang greatness sa Diyos. Ipakita na niya ang trabaho sa Diyos. Nakita na niya, I know 2025, another na sad nga set sa greatness nga gusto sa Diyos, ipakita nga na nimo. Another set na sad. Wa ta kabaloon sana. Pero another set na sad karong tuiga. Gusto jud sa Dios nga ipakita na nimo ang naa ang Dios nga imong gisimba, tinuod nga Dios, gamhanan nga Dios. Aron the more ta mubalik ta as a result sa gipakita sa Dios nga great work ganin nga the people feared the Lord. Nine times nga ipa-experience sa Ginoo nato ang iyang trabaho niya, the greatness nga na niya. Aron the more ta nga mubutang tagkahadlok niya. Amen? Kanang kahadlok ba nga kanang bitong reverential trust nga tungod sa imuhang kanang bitong dako nga pag-ila sa iyang pagkagamhanan niya. Mubutang ka sa imong pagsalig. Muna nga 2025, the more na nun kang Lord. Mangayo ka ni magdagkong butang more. Lord, karon tuiga, Lord, the more na kamusalig ni mo. Ano man, nagigihimo last year, I know, Lord, karon nga year, na po kahimoon. Nabutang ang fear sa mga sa kasing-kasing sa mga Israelites ato. Ano man, nakita nila ang gamahanan kamot sa Dios. Ug mo po na sa tuwa po. Pa-experience sa Ginoo sa iyang pagagamhanan niya. Mag-enjoy ta sa blessings. Pero di na to kalimtan. The more ta mag-enjoy sa blessing, the more ta makita na nato ang pagagamhanan sa Dios. I-deepen nato ang atong pagsalig niya sa Dios. And the more na noon, di lang nga naay sila kahadlok na to sa Dios. Di sunod, the more na sila, they believe. Nga nakwala ilang unbelief. Nawala ilang pag-question sa Ginoo ba? Makaya ka dis Ginoo? Pwede ba ka ni himuon sa Ginoo? Kung dili karon na set nila nga naa sila pagtuo nga kaya lagi ni himuon is Ginoo karon. Na napoy lain himuon sa Ginoo. Ug mo po na sa tuwa pod nga yes, nagihimo ang Dios last year, sa previous year. Tuhuan na to nga naa gihimo ng Ginoo karon. Naa. The more na sila na-deepen ang ilang pagtuo ngadto sa Dios. O di lang ngadto sa Dios. Hasta pod last is ngadto di lang sa Dios. Ngadto pod sa lagad sa Dios si Moses.
Ano ba nga? The more na noon ta nga naatay kanami taong pagsalig nga to sa Dios o pagsalig nga na sa alagad sa Dios. Ug way lain nga alagad sa Dios gibutang diri ang atong pastor. Ug na siya gihimo atong church na gihimo ang Dios na mga kaibulong ang gihimo ang Dios atong simbahan last year. This year na ano pilain. Another set na sad. Mubutang ta sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ug mubutang ta sa atong kanang itong pagsumitar sa alagad sa Dios. Ano man, nakita nila ang great work sa Dios nganha nila. Ug mo po na ang Dios po. Gipakita sa Dios ang iyahang dako nga trabaho sa ayaw siya kalimti. Nasay makalimot mong gud-tagod. Moingon din ta nga ako na gud na. Ako na ayaw. Tamor na noon ka nga naay kahadlok niya. Tamor noon ka mosalig ka niya. Tamor na noon ka mosalig. Man ba nga ang obedience nila ngadto sa Dios, and then ni-obey ni extend nilang obedience ngadto ni Moses nga alagad sa Dios. Nubalik ta, ano man, gigamit man sa Dios si Moses nga nila. It's the greatness of God. Amen. Nagtrabaho ang Dios. Di na to kalimtan nga ang Dios nga ato ang gisimba. Ina to ang gilalagaran. Gamahanan nga Dios. The same God yesterday, today, and forever. The same God, ang Dios ni Abraham, Isaac, o ni Jacob, is the same God nga ato ang gi-worship karon. Kung gihimo ni niya na dakong milagro ang gihimo sa Dios, nganhi sa katawhan sa Dios kani sa Israelites, naapoy himo ng Ginoo nga dagkong butang para nato. Amen. He's the same God. Siya ang Dios. Muna nga, what na nasayo sa ang Dios nga atong nailhan, ang Dios nga atong gilagaran. The same God with Abraham, Isaac, or even the same God with the children of Israelites and Moses. Nga ang Dios, until now, gusto gyapon siya makita nato ang greatness niya. Aron, the more ta nga natay kahadlok sa Dios, the more ta nga worship niya, the more ta nga mga lagad niya. Amen. The greatness of His excellency. Nidog ta, Lord, salamat kayo. Salamat sa imong pulong. Nakita na mo, Lord, even ang mga mata sa mga Israelites, Lord, nakakita, Lord, unsa ka dako, unsa ka, Lord, kagamahanan, unsa ka kadako, Lord, ang imuhang trabaho. Salamat kay Lord. The same God nila Moses sa mga Israelites, the same God, Lord, nga among gisimba karon, gilagaran. Himong na master sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, nga nakita na mo, na dakong gihimo nimo sa mong kinabuhi 2024 sa previous years. And I know, Lord, naapod kay gihimo na mo karon. Excited me karon 2025 sa mga dagkong butang, Lord, giandam mo kanamo. Basta, Lord, himo alami, the more me nga naikahadlok nimo, the more, Lord, nga naami pagtuo na kanimo. The more me, Lord, nga mo submitar yung media na kanimo hasta pud, Lord, sa alagad nga nagibutang nimo din. Salamat kayo. Dalaygon kay ka, Lord, sa imong gihimo sukad pa kini buntag. Ikaw gihalian namo sa tanan dungog himaya. Ug giampon tanan, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. To your side, ang atong pakigsad sa Ginoo. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok ng akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo ano na giandam nga maayo, madigayaon ug maligod nga kaugmaong alang kanako.
Mahimo na ako makapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako makapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawada ng panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Salamat kayo. To God be the glory. Continue to pray for Pastor Kiddy, Ma'am Joy, o ni Gami. Ato sila mo lakaw sila karong Tuesday. Dayon, continue to pray for each other. To God be the glory. See you this Sunday. Salamat kayo. Sa Diyos ang imaya.